وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sa araw na ito ay mag-uumpisa na naman tayo sa panibagong topiko patungkol sa tinatawag na al-i'rab. So ang pag-aaralan natin sa araw na ito ang tinatawag na al-i'rab. Ngunit bago natin i-explain ang tinatawag na al-i'rab, ay i-review muna natin ang lahat ng lessons na nakuha natin mula sa umpisa hanggang sa last lesson na napag-aralan natin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So ang unang lesson na napag-aralan natin sa madda o subject na nahu ang tinatawag na al-kalam. So ang al-kalam, ipinaliwanag natin na ang al-kalam ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ang tinatawag na ismun, pangalawang bahagi ang tinatawag na fi'lun, at ang panghuli ang tinatawag na harfun. Sinabi din natin na ang al-kalam ay meron siyang apat na mga kondisyones o apat na conditions na hindi siya matatawag na al-kalamul arabi kapag nagkulang ang isa sa mga kondisyon na iyon. Ano ang apat na kondisyon para matawag na isang kalam? Ano ang apat na kondisyon para matawag na al-kalamul arabi ang isang pangungusap? Una, kailangan an yakuna lafdhan. Okay? Una, al-lafdhu. Pangalawa, al-murakkabu. Pangatlo, al-mufidu. Pangapat, al-wad'u. Okay? So, apat ang kondisyones para matawag na al-kalamul arabi ang isang pangungusap o maging Arabic grammar ang isang pangungusap. Una, ang pangunang kondisyon, ang tinatawag na an yakuna lafdhan. So, kailangan ay babanggitin ng ating mga dila. Pangalawa, al-murakkabu. 2 words pataas. Pangatlo, al-mufid. Kailangan na intindihan ng ating receiver. At pangapat, al-wad'u. An takuna lughatul mustakhdamatu lughatan arabiyatan. Ibig sabihin, kailangan ang gagamitin nating lengguwahe kapag nagsalita tayo ay lugha arabiya. So yon ang apat na conditions para matawag na al-kalamul arabi. Kasunod nun ay nakuha natin ang tinatawag na alamatul ism. Okay? So ito ang unang bahagi ng tinatawag na al-kalam. Kasunod ng mga kondisyones ng tinatawag na al-kalam ay nakuha natin ang alamatul ism, mga palatandaan ng tinatawag na ism. Okay? So nagbigay tayo ng tatlong mga palatandaan ng tinatawag na ism. Tatlong palatandaan na kung saan ay makakatulong sa atin para kilalanin natin ang kalima na ism. Okay? Or ang kalima na makakapasok sa tinatawag na ism or yung mga pangalan. Okay? Lahat ng kalima na related siya sa tinatawag na pangalan, lahat ng iyon ay makakapasok sa tinatawag na ism. So ano nga ba yung tatlong palatandaan ng tinatawag na ism? Una, ang tinatawag na al-khafdu. Pangalawa, at-tanwin. Pangatlo, dukhul, alif walam. Okay? So ang unang palatandaan ng tinatawag na ism
ay ang al-khafdu. Ang tinatawag na al-khafdu kapag nakita natin ang kasra sa hulihan ng isang kalima. Okay? Kapag ang kasra ang naging vowel ng last harf sa isang kalima, masasabi natin na ang kalima na iyon ay isim. Pangalawa, at-tanwin. Okay? Kapag pumasok ang at-tanwin, yung fathatan, kasratan, o dhammatan sa isang kalima, matatawag natin ang kalima na iyon ay isim. Ang pangatlong palatandaan ay dukhulu alif walam or dukhulu al, kapag pumasok ang alif walam sa isang kalima. So, yun ang tatlong palatandaan ng tinatawag na isim. Ang pangalawang bahagi ng al-kalam ay ang fi'il or action words, yung mga ginagawa natin. So, tinalakay natin ang tinatawag na fi'il at tinalakay din natin ang tinatawag na alamatul fi'il. Ibig sabihin, mga palatandaan ng fi'il. So, nagbigay tayo ng 4 na palatandaan ng tinatawag na fi'il. Ang unang palatandaan, kapag pumasok ang harf na qad sa isang kalima. Okay? So, lahat ng kalima na susunod sa harf na qad ay magiging fi'il. Pangalawa, as-sin. Okay? As-sin. Pangatlo, sawfa. Pang-apat, ta'ut ta'nith as-sakina. Ta'ut ta'nith as-sakina. Okay? So, yun ang mga palatandaan ng tinatawag na fi'il. At ang harf ay ma laysat lahu alama. Or ang palatandaan ng tinatawag na harf ay al-adamiyah. Ibig sabihin, wala siyang palatandaan. Okay? So, ang harf, lahat ng kalima na hindi tumatanggap ng mga palatandaan ng isim at hindi rin siya tumatanggap sa mga palatandaan ng fi'il, automatic dun siya maipapasok sa tinatawag na harf. Okay, so ito ang lahat ng mawdu'at or topic na nakuha na natin or na-explain natin, na ipaliwanag natin mula sa umpisa ng ating pag-aaral sa subject na Nahu. So, alhamdulillah, nakuha natin ang al-kalam, nakuha natin ang mga 4 na kondisyones na kung saan ay kailangan makumpleto natin para matawag na al-kalam ang isang pangungusap, at atin ring natalakay ang tinatawag na mga bahagi ng al-kalam. So sabi natin, 3 ang bahagi ng al-kalam, nahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ang ismun, pangalawa fi'lun, at ang pangatlo ay harfun. Okay? So, paano natin makikilala ang isim? Meron tayong 3 palatandaan. Al-khafdu, kapag pumasok ang kasra sa hulihan ng kalima. Pangalawa, at-tanwin, kapag pumasok ang tanwin sa hulihan ng kalima. Pangatlo, dukhulu alif walam, kapag pumasok ang alif walam sa isang kalima. Okay? At ang mga palatandaan naman ng sinasabi natin na fi'il, kapag pumasok sa kanya ang qad. Okay? Kapag pumasok ang qad. Pangalawa, as-sin. Pangatlo, sawfa. Pangapat, ta'ut ta'nith as-sakina. So, ang panghuling bahagi ng tinatawag na al-kalam, ang tinatawag na harf. So, ang harf, siya yung kalima na hindi tumatanggap sa mga palatandaan ng isim at hindi rin tumatanggap sa mga palatandaan ng fi'il. Automatic doon siya may papasok sa tinatawag na harf. So, sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay pag-aaralan natin ang tinatawag na al-i'rab. Okay. Sa araw na ito ay ang ating bagong topiko ay patungkol sa tinatawag na al-i'rab. Ano nga ba ang tinatawag na al-i'rab? So, al-i'rabu lugatan, ang ibig sabihin ng al-i'rab sa literal na meaning ay al-ifsah. Al-i'rabu, okay. Al-i'rabu, ang kanyang kahulugan sa literal na meaning is al-ifsah. Ano nga ba ang ibig sabihin ng al-ifsah?
Ang al-ifsah, yun ang pag-i-express natin. Okay? Pag-i-express or pagpapahayag. So, example niyan, pag sinabi nating al-i'rabu 'anil farahi was-surur. Pag sinabi natin sa wikang Arabic na al-i'rabu 'anil farahi was-surur. Okay. Pag sinabi nating al-i'rabu 'anil farahi was-surur, ang kahulugan niya sa wikang Tagalog ay ang pagpapahayag or pag-i-express na tayo ay masaya or tayo ay maligaya. So, pag-i-express, pagpapahayag na ikaw ay masaya or maligaya. Ibig sabihin, pagpapakita natin sa ibang tao na tayo ay masaya or maligaya. So, yan ang ibig sabihin ng al-i'rab. Okay? So, sinabi natin kanina sa lugatan, al-i'rabu huwa al-ifsah. So, ang al-i'rab, yun ang pag-i-express. Okay? Or pagpapakita. Kasi sa unang leksyon natin, sinabi natin na ang nahwu ay tumatalakay lamang sa mga harakat or sa mga vowels sa hulihan ng mga salita. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng al-i'rabu sa literal na kanyang kahulugan. Okay? Okay. Ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng al-i'rab sa pag-aaral natin sa tinatawag na an-nahwu? Okay? So, ang maana ng al-i'rab, sabi ni Ibn Ajurrum, al-i'rabu okay. So, ito ang kahulugan ng tinatawag na al-i'rab. So, sabi ni Ibn Ajurrum, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li-ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. So, sabi ni Ibn Ajurrum, ang i'rab ay ang pagbabago sa mga hulihan ng isang kalima. Okay? Sa hulihan ng isang salita. Okay? Sapagkat ang isang salita ay nagbabago ang kanyang harakat or yung tinatawag na vowels. Yung al-fatha, al-kasra, ad-dhamma, as-sukun sa hulihan ng isang kalima. So mayroong mga tinatawag na awamil or yung mga pumapasok sa isang kalima na siya yung nagiging dahilan na nagiging fatha yung isang kalima, nagiging dhamma yung isang kalima, nagiging kasra yung isang kalima, nagiging sukun yung isang kalima. Kaya naman sinabi ni Ibn Ajurrum, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li-ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Okay? So ang i'rab, siya yung pagbabago sa mga katapusan sa hulihan ng isang kalima. Okay? Sa kadahilan ng may pumapasok sa kanila. Okay? At yung mga pumapasok sa kanila, sila yung mga nagbabago ng mga harakat. Okay? Sa mga kalima. Lafdhan aw taqdiran. Ibig sabihin ng lafdhan, kapag nakikita natin ang isang haraka. Okay? Kapag nakikita natin ang dhamma, nakikita natin ang kasra, nakikita natin ang sukun, nakikita natin ang fatha, yun ang ibig sabihin ng lafdhan. At takdiran naman kapag hindi natin nakikita ang mga harakat sa hulihan ng isang kalima. Okay. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Sabi ni Ibn Ajurrum, wa aqsamuhu arba'atun. Ibig sabihin, ang i'rab ay meron siyang 4 na uri. Okay? Ang i'rab ay meron siyang 4 na uri. So, aqsamul i'rab 4.
So ang i'rab ay may apat na uri. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ang unang uri niya ay raf'un. Pangalawa, nasbun. Pangatlo, khafdun. Pang-apat, jazmun. Ano nga ba ang tinatawag na raf'un? Ang tinatawag na raf'un, ang kanyang alamatul asliya o ang kanyang pangunahing palatandaan ng tinatawag na raf'un kapag nakita natin ang dhamma sa hulihan ng isang kalima. Okay? So ang tinutukoy dito na raf'un kapag naging dhamma ang hulihan ng isang kalima. Kapag dhamma ang haraka ng isang kalima. Pangalawa, nasbun. Ang nasbun naman, ang kanyang pangunahing palatandaan o ang alamatul asliya ng tinatawag na nasbun ay ang fatha. Okay? So, ibig sabihin ng nasbun, kapag nakita natin ang fatha sa hulihan ng isang kalima. Pangatlo, khafdun. Okay? Ang khafdun ay kapag ginamit natin ang kasra sa hulihan ng isang kalima at ang jazmun naman ay ang sukun. Okay? So, apat ang uri ng tinatawag na al-i'rab. Kagaya ng sinabi natin kanina, ng i'rab ay siya yung pagbabago sa mga hulihan ng isang kalima. Depende sa mga pumapasok sa kalima na iyon. So, yun yung mga pumapasok sa kalima na iyon ay ang tinatawag na al-awamil. Okay? So may mga amil, may pumapasok sa isang kalima na nagiging sanhi kaya nagiging kasra ang haraka or vowel ng isang kalima sa hulihan. Mayroon ding mga huruf na kung saan ay nagiging sanhi para maging fatha ang hulihan ng isang kalima. Mayroon ding mga huruf na nagiging sanhi para maging sukun ang hulihan ng isang kalima. At may mga amil din na nagiging dhamma ang isang kalima. Okay? So, tandaan natin na mayroon siyang apat na uri. Ang unang uri ay tinatawag na raf'un, na kung saan ang raf'un ay ang dhamma at nasbun ay ang fatha, khafdun ang kasra at panghuli ang tinatawag na jazmun, siya yung as-sukun. Okay? Sabi ni Ibn Ajurrum, okay. Sabi ni Ibn Ajurrum, walil asma'i min dhalika ar-raf'u wal-nasbu wal-khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wal-nasbu wal-jazmu wala khafda fiha. Ibig sabihin sa mga isim, ibig sabihin sa mga pangalan. So sabi ni Ibn Ajurrum, falil asma'i min dhalik. Ibig sabihin sa mga asma or sa mga isim, sa mga pangalan, ay pumapasok sa kanya yung ar-raf'u wal-nasbu wal-khafdu wala jazma fiha. Ibig sabihin, ang isang isim ay pwedeng pumasok sa kanya ang tinatawag na ar-raf'u, ang ad-dhamma. Pwede ring pumasok sa kanya ang an-nasbu, ang al-fatha, at pwede ring pumasok ang al-khafdu, ang al-kasra, wala jazma fiha, at hindi pumapasok sa kanya ang tinatawag na as-sukun. Okay? Ibig sabihin, ang isim ay pwedeng pumasok sa hulihan ng isang isim ang dhamma, pwedeng pumasok ang fatha, pwedeng maging kasra, pero hindi siya magiging sukun. Okay, so kung babasahin natin ang isang Quran or hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam or iba pang aklat na nakasulat sa wikang Arabic, ay hindi tayo makakakita ng isang isim na kung saan makikita natin ang sukun sa hulihan ng kalima. Okay? Example,
magbibigay tayo ng halimbawa ng isang isim. Halimbawa, jaa, okay, Khalidun. Dumating si Khalid, okay? So, ang jaa ay fi'il, Khalidun. Jaa, Khalidun, okay? Ang Khalid, pwedeng pumasok sa kanya ang tinatawag na ad-dhamma. Dhamma or dhammatan, okay? Pwedeng pumasok ang ad-dhamma. Pwede rin pumasok ang fatha. Pag sinabi nating ra'aytu Khalidan. Okay? Pwedeng pumasok ang fatha or ang fathatan. Pwede rin pumasok ang kasra. Pag sinabi nating marartu bi Khalidin. Okay? So, pwedeng pumasok ang dhamma or dhammatan, pwedeng fatha or fathatan, pwede ring kasra or kasratan. Ngunit hindi pwedeng maging Khalid. Okay? So, hindi pwedeng maging jaa Khalid, ra'aytu Khalid, or marartu bi Khalid. Kasi, ang Khalid ay isang isim. Okay? So, ang isang isim ay tumatanggap lamang ng it's either dhamma, kasra, or fatha. Okay? So, yun ang mga harakat or mga vowels na pumapasok sa isang isim. Okay? Pakatandaan natin na ang isim ay tumatanggap ng dhamma, tumatanggap ng fatha, tumatanggap ng kasra. Okay, sa hulihan ng isang kalima. Sa hulihan ng isang salita, sa hulihan ng isang word. Okay? So, ang isim ay pwedeng maging dhamma yung hulihan niya, pwedeng maging fatha ang kanyang hulihan, pwede rin maging kasra, ngunit hindi siya pwedeng maging as-sukun. Okay? Ngayon, dito na naman tayo sa tinatawag na fi'il or af'al. Ang asma ay plural ng isim. Okay, pag sinabi nating isim, pangalan. Pag sinabi nating asma, mga pangalan. Pag sinabi nating fi'il, action word. Pag sinabi nating af'al, action words. Okay? So, sabi ni Ibn Ajurum, walil af'ali min dhalika. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wal-nasbu wal-jazmu wala khafda fiha. Ibig sabihin, sa fi'il, okay? Ibig sabihin sa fi'il, pumapasok sa kanya ang tinatawag na ar-raf'u. Okay? So, ang fi'il, pwedeng maging dhamma ang hulihan niya. Okay? Pangalawa, pumapasok din sa kanya ang an-nasbu. So, ang fi'il, pwedeng maging fatha. Okay? Sa kanyang hulihan. Pangatlo, wal-jazmu. Pwede ring maging sukun. Okay? Pwedeng maging sukun ang kanyang hulihan. Wala khafda fiha. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok ang kasra sa isang fi'il. Okay? So, kung isa-summarize natin, ang lahat ng ito ay lahat ng haraka, lahat ng vowels ay pwedeng pumasok sa isim maliban sa tinatawag na as-sukun. Okay? Maliban sa sukun. At lahat ng harakat or lahat ng vowels ay pwedeng pumasok sa fi'il maliban sa al-kasra. Okay? So, ang sukun ay hindi siya pwedeng pumasok sa isim, sa hulihan ng isim, at ang kasra ay hindi pwedeng pumasok sa hulihan ng fi'il. Okay? So, example ng fi'il, pag sinabi natin na yadhhabu. Okay? Pag sinabi natin dhahaba, umalis. Okay? Pag sinabi natin yadhhabu. Okay? Yadhhabu, present tense or future tense ng dhahaba. So, sa dhahaba, umalis na. Pag yadhhabu, it's either aalis pa lang or umaalis. Okay? Yadhhabu. Okay? So, pwede siyang maging dhamma sa hulihan ng isang kalima. Pag sinabi naman natin na an yadhhaba,
Okay. An yadhhaba. Okay, so pwede rin pumasok ang fatha sa hulihan ng isang fi'il. Pangatlo, ang as-sukun. Okay? Lam, sa Suratul Ikhlas, kung babasahin natin ang Suratul Ikhlas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Okay? Lam yalid. Walam yulad. Okay? Walam yulad. Okay, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nanganak at hindi ipinanganak. Okay? So, ang yalid at yulad ay mga fi'il. So, kung makikita natin, ang yalid, so meron siyang sukun. Pumasok ang sukun sa kanyang hulihan. At ganun din ang tinatawag na yulad. Okay? So, ang unang example natin, yadhhabu. So, makikita natin ang dhamma sa hulihan ng isang fi'il. Pangalawa, an yadhhaba. So, dito naman ay naging fatha. Ang yadhhaba. Sa kadahilan ng pumasok sa kanya ang harf na nagiging harf na kung saan kapag pumasok sa isang fi'il ay nagiging fatha ang fi'il. Pangatlo, lam yalid wa lam yulad. Pumasok sa kanya yung sukun. Okay, so ang fi'il dito ay naging sukun sa kadahilan ng ang amil dito or ang pumasok sa kanya ay nagbibigay ng sukun sa hulihan ng isang kalima. Ngunit hindi tayo pwedeng magsabi ng yadhhabi. Okay? Hindi tayo pwedeng magsabi ng yadhhabi or an yadhhabi or lam yadhhabi. Okay? So yun wala tayong makikita sa Quran or sa kahit anong libro na sa wikang Arabic na nakasulat ang isang fi'il at meron siyang kasra sa hulihan. So, walang yadhhabi. So, hindi pwedeng maging kasra ang hulihan ng isang fi'il. So, yon ang sinasabi na al-i'rab. Okay? So, ang al-i'rab, ang pagbabago sa hulihan ng isang kalima. Okay? Depende sa mga pumapasok sa kalima na iyon. Okay? Depende sa pumapasok sa kalima na iyon. Kasi sinabi natin na may mga amil na nagpapakasra sa isang kalima. Okay? Yun ang huruful jar. Nabanggit na natin yan nung last lesson natin. Mga huruful jar or huruful khafad. Sila yung mga huruf na kapag pumasok sa isang kalima, ang kalima na iyon ay nagiging kasra. Okay? Mayroon ding tinatawag na adawatun nasab. Yung mga huruf na kapag pumasok sa isang kalima ay nagiging fatha ang hulihan ng isang kalima. Meron ding adawatul jazam. Mga huruf na kapag pumasok sa isang kalima ay nagiging sukun ang isang kalima. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mapapag-aralan natin yan sa mga susunod nating mga lesson inshallah subhanahu wa ta'ala. So ang importante ngayon, nalaman natin na ang al-i'rab pala ay meron siyang 4 na uri. Ang tinatawag na raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. So tandaan natin na ang raf'un siya yung kapag nakita natin ang dhamma sa hulihan ng isang kalima. Nasbun ay ang fatha, khafdun ang kasra at jazmun ang sukun. Okay? So sa isim, pwedeng pumasok sa kanya yung dhamma, pwedeng pumasok yung fatha, pwedeng pumasok yung kasra at hindi pwedeng pumasok sa kanya ang sukun. Okay? Pag sinabi nating fi'il, pwedeng pumasok sa kanya yung dhamma, pwedeng pumasok yung fatha, pwedeng pumasok ang sukun at hindi pwedeng pumasok sa kanya ang tinatawag na al-kasra. Okay? So yun ang kabuuan ng ating lesson sa araw na ito patungkol sa tinatawag na babul i'rab or sa tinatawag na al-i'rab. Okay? So sa lafdhan naman, lafdhan o takdiran, okay? Sa lafdhan o takdiran, pag sinabi nating lafdhan, nakikita natin ang mga harakat sa hulihan ng isang kalima. Okay, kagaya nito, nakikita natin ang dhamma or dhammatan, ibig sabihin lafdhan. Nakikita natin ang fatha or fathatan, doon siya sa lafdhan, at kasra or kasratan, so mapapabilang siya sa tinatawag na lafdhan sapagkat nakikita natin ang mga harakat sa hulihan ng isang kalima. Pag sinabi nating takdiran ay hindi nakikita ang mga harakat sa hulihan ng isang kalima. Halimbawa, pag sinabi nating Mustafa, okay? Pag sinabi nating Mustafa,
kung ang Khalidun ay papalitan natin ng tinatawag na Mustafa, kapag papalitan natin ang Khalidun ng fa'il na Mustafa, okay? So ang Mustafa, ang hulihan ng isang kalima na ito ay aliful maksura. So ang aliful maksura, doon siya mapapasok sa tinatawag na takdiran. Hindi natin makikita ang haraka sa hulihan ng isang kalima. Okay? So pag pinalit natin ang Khalidun sa Mustafa, sasabihin natin, Ja'a Mustafa, Ra'aytu Mustafa, Marartu bi Mustafa. Ibig sabihin, kahit saan nating ilagay na sitwasyon, kahit saang jumla, kahit saang sentence natin ilagay, hindi magbabago ang haraka or hindi lilitaw. Hindi lilitaw or hindi magpapakita ang haraka or ang vowel sa last ng kalima na Mustafa. Okay? So ang Mustafa, doon siya mapapabilang sa tinatawag na takdiran. Okay? So lahat ng mga kalima na makikita natin ang kanyang haraka, dhamma, fatha, kasra, ay mapapabilang sa tinatawag na lafdhan, at lahat ng kalima na hindi nakikita ang kanyang mga haraka ay doon siya mapapabilang sa tinatawag na takdiran. Okay? At sabi ng mga ulamaun nuhat, na magiging takdiran lang. Okay? Magiging takdiran ang kanyang sitwasyon kapag siya ay nagtapos sa huruful illah. Kapag siya ay nagtapos sa huruful illah. Okay? Ano nga ba ang huruful illah? Ang huruful illah ay 3. Waw, alif, at ya. Okay? So kapag ang isang kalima ay nagtapos sa waw, alif, or ya, ay hindi natin makikita ang kanyang haraka. So kagaya nito, nagtapos sa aliful maksura, so hindi natin nakikita ang kanyang haraka. So doon siya mapapabilang sa tinatawag na takdiran. Okay? So ito ang kabuuan ng ating lesson sa araw na ito patungkol sa babul i'rab. So nagtafi bihadal qadar, hanggang dito na lang. Kapag mayroon kayong mga katanungan ay maaari kayong magtanong or magkomento sa ating group page or sa video na i-upload natin sa YouTube inshallah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa ila huna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين